Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 241, Purple Gold 9 Snake Whip. Ngayon, ikaw na, matapos patayin ng isa pang elder. Ng Gold at Silver Mountain Villa, ibinalik ni Xingju ang kanyang walang pakialam na tingin sa taong namamahala sa Flower Valley, si Elder Jin. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, mas nagulat ang mga tao. Hindi nila akalain na talagang gustong hamanin ni Xingju ang mataas na antas ng War King na ito. Higit sa lahat, itong Elder Jin ay hindi lamang isang high-grade War King, mayroon din siyang ibang pagkakakilanlan. Siya ay isang middle-level na figure sa Gold at Silver Mountain Villa. Kung pinatay ni Xingju ang dalawang elder, maaaring palayain ng Gold at Silver Mountain Villa si Xingju pansamantala. Gayunpaman, kung talagang pinatay ni Xingju si Elder Jin, ang Gold at Silver Mountain Villa ay tiyak na hindi pa kakawalan si Xingju. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng karamihan kung bakit nang ahas si Xingju na patayin ang dalawang matanda. Napagdesisyonan na pala ni Xingju na patayin silang lahat sa simula pa lang, kaya naman siya ay walang awa. Sa sandaling ito, habang maraming tao ang namangha sa mga aksyon ni Xingju, marami sa kanila ang humahanga kay Xingju. Bilang mga tao mula sa Eastern Region, labis silang hindi nasisiyahan sa Gold at Silver Mountain Villa. Bagamat ang Gold and Silver Mountain Villa ay nagbigay ng maraming kaginhawahan para sa pagtingin sa dagat ng mga demonyong lotus, kailangang malaman na kumpara sa kaginhawahan ito, ang mahal na halaga ng mga mahalagang table task ay nagpahinto sa labas ng maraming tao na gustong humanga sa mga bulaklak. Kailangang malaman na bago dumating ang Gold and Silver Mountain Villa, ang Flower Valley ay walang bayad. Higit pa rito, bilang mga tao mula sa silangang rehiyon, walang sino man ang magpapahintulot sa isang tagalabas na palawakin ng isang paa sa kanilang teritoryo, kahit na ito ay isang kapangyarihan sa loob ng rehiyon. Gayunpaman, dahil sa malakas na lakas ang Gold at Silver Mountain Villa, walang nang ahas na ipahayag ang kanilang galit. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, inilagay nila ang kanilang pag-asa sa matataas na kapangyarihan sa silangang rehiyon. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng katotohanan na walang sino man sa mga kapangyarihan sa Eastern Region ang nang-ahas na hamanin ang Gold at Silver Mountain Villa. Unti-unti, sumuko ang karamihan sa ideya na itaboy ang Gold at Silver Mountain Villa palabas ng Eastern Region. Gayunpaman, nang ang lahat ay nasaraan ng loob, natupad na ni Xingju ang matagal na nilang inaasam. Higit pa rito, sa kamakailang reputasyon ng Azure Palace, naramdaman pa nila na ang Azure Palace ay maaaring talagang makalaban sa Gold at Silver Mountain Villa. Pagkatapos ng lahat, walang nakasaksi sa tunay na lakas ng Azure Palace. Ang alam lang nila ay napakalakas nito. Palace Leader Xingju, sinusubukan mo bang sirain ang Gold at Silver Mountain Villa? Gayunpaman, nang si Xingju ay malapit ng atakihin ang Gold at Silver Mountain Villa, talagang pinigilan ni Elder Jin ng Gold at Silver Mountain Villa ang galit sa kanyang puso at tinanong si Xingju. Kung tutusin, nauutol lang siya sa oras. Ang lakas na ipinakita ni Xingju kanina ay nagbigay daan sa kanya na malinaw na maramdaman na ang balita ng pagpatay ni Xingju sa sect leader Track Alice ay hindi lamang isang chismis. Kung lalaban siya kay Xingju, wala siyang buong tiwala na kaya niyang talunin si Xingju, at sa tulong ni Li Xiaohan at Su Liner, hindi siya gaanong kumpiyansa. Gayunpaman, alam din niya na ang Gold at Silver Mountain Villa ay nagpadala na ng War Emperor ilang araw na ang nakalipas. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, darating ang dakilang elder ngayon. Hanggat hinihintay niyang dumating ang Great Elder, tiyak na mamamatay si Xingju at ang iba pa. Hahaha, anong biro? Sa tingin mo ba may lakas ang Gold and Silver Mountain Villa mo para gawin yon? Ayokong sayangin ang hininga ko. Kung handa kang ibigay ang Demonic Lotus Sacred Fruit, maaari kong isaalang-alang na iwan ang iyong bangkay na buo. Gayunpaman, hindi natakot si Xingju sa mga pananakot ni Elder Jin. Sa katunayan, ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Xingju ay lalong tumitindi. Masasabi ng lahat ng naruroon mula sa mga salita ni Xingju na walang intensyon si Xingju na palayain si Elder Jin. Higit pa rito, hindi niya inilagay ang Gold at Silver Mountain Villa sa kanyang mga mata. Xingju, huwag mo akong maliitin. Nang makitang napagpasyahan na ni Xingju na patayin siya, naging malamig ang ekspresyon ni Elder Jin. Nagpakita siya ng mabangis na ekspresyon. Kasabay nito, sa pag-ikot ng kanyang palso, isang mahabang litigo na nagniningning na may kulay ube na liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Kasabay nito, sa pag-ikot ng kanyang palso, isang mahabang litigo na nagniningning na may kulay ube na liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang hawakan ng litigo ay kulay ng barya, at ang pattern ng siyam na mahabang ahas ay nakaukit sa litigo. Ang siyam na ahas ay may iba't ibang hugis, ngunit lahat sila ay kakaiba. Bukod dito, sa ilalim ng kumikislap na lilang liwanag, tila na puno sila ng buhay habang dahan-dahan silang lumalangoy. Mid-grade artifact. Sa pagtingin sa litigo sa kamay ni Elder Jin, naramdaman ni Xingju na ito ay isang mid-grade artifact. Mula dito, makikita na ang Gold at Silver Mountain Villa ay talagang hindi mahina. Kahit na ang isang high-level na working expert ay may mid-grade artifact. Ito ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat. Hindi ko akalain na makikilala mo na ang aking 9 purplish gold snake whip ay isang mid-grade artifact. Bahagyang napangiti si Elder Jin nang makita niyang nasabi ni Xingju ang grado ng kanyang prized artifact. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha.
Ang artifact na ito ay personal na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ng Gold at Silver Mountain Villa pagkatapos niyang magsagawa ng isang mahusay na serbisyo para sa kanila. Ang kapangyarihan ng artifact na ito ay nagbigay daan sa kanya na talunin ang maraming eksperto sa parehong antas. Siyam na purplish gold snake whip. Biglang iwinagayway ni Elder Jean ang 9 gold snake whip sa kanyang kamay. Habang winawagayway niya ito, mas lalong lumiwanag ang ilaw sa 9 gold snake whip. Sa. Pagkatapos, isang mahabang lilang ahas, ilang dosenang talampakan ng haba, ang bumaril mula sa litigo. Bagamat ang ahas ay pinalapot mula sa lilang liwanag, ang anyo nito ay lubhang parang buhay. Higit pa rito, ang enerhiyang nakapaloob sa loob nito ay lubhang nakakatakot. Sa. Matapos lumitaw ang lilang ahas, diretso itong binaril kay Xingju. Napakabilis nito na parang isang shooting star na gumagapang sa kalangitan. Sa isang kisap mata, nakarating na ito bago si Xingju. Kung hindi dahil sa mahabang peklat na lumitaw sa dagat ng mga bulaklak sa likuran niya, pati na rin sa mga talulot na pumupuno sa kalangitan, kahit si Xingju ay may isip na nag-teleport ito doon. Silver Light Star Ring. Bagamat ang lilang ahas ay walang katulad na kapangyarihan, si Xingju ay hindi nakaramdam ng kahit kititing na takot. Kinuyam niya ang kanyang kanang kamay sa isang kamao, at ang enerhiya ng starlight sa loob ng Silver Light Star Ring ay biglang pumutok. Sa huli, bumuo ito ng defensive barrier na pumoprotekta kay Xingju at sa dalawa pa. Bang! Bumangga ang purple snake sa defensive barrier na makapal na natatakpan ng silver light. Agad itong sumabog, at mabilis na kumalat ang dark purple na enerhiya. Ang dagat ng mga bulaklak na umaabot ng ilang libong metro ay ganap na nawasak, at lumitaw ang isang malaki at malalim na hukay. Gayunpaman, kung paanong ang lahat ay nagpanik dahil sa nakakatakot na pag-atake at nag-aalala para sa buhay ni Xingju, nagulat sila nang makitang ang isang defensive barrier na kumikislap ng malakristal na liwanag ay matatagpuan kung saan naroon si Xingju at ang dalawa pa. Ito ay isang mid-grade artifact lamang. Worth it bang magpakitang gilas ng ganito? Nang ang lahat ay nalilito sa eksenang nasa harapan nila, ang mapanuksong boses ni Xingju ay biglang umalangaw mula sa loob ng defensive barrier. Pagkatapos, ang kumikinang na defensive barrier ay agad na nawasak, naging isang maningning na silver river na bumaril. Sa huli, napuno nito ang kalangitan sa itaas ng Xingju at dahan-dahang umikot. Ano? May high-grade artifact ka talaga. Sa pagtingin sa dahan-daang umiikot na enerhiya ng starlight na lumilipad sa itaas ng Xingju, ang kaninang kampante na mukha ni Elder Jean ay agad na napuno ng pagkabigla. Sa kanyang pagkamangha, naramdaman niya na ang enerhiya ng liwanag ng bituin sa itaas ni Xingju ay mas malakas kaysa sa enerhiya ng kanyang 9 purple gold snake whip. Tanging isang high-grade artifact, na mas mataas sa mid-grade artifact, ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nagawang talunin ni Xingju si Sect Master Tracheles, na isang high-grade working noong siya ay mid-grade working pa lamang. High-grade artifact, iyon ba ang maalamat na high-grade artifact? Hindi nakakagulat na ito ay napakarilag at makapangyarihan. Ito ay lumalabas na isang maalamat na high-grade artifact. Sa una, ang lahat ay namangha sa kakilakilabot na lakas ni Xingju. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Jean, sa wakas ay naunawaan nila na si Xingju ay gumagamit ng isang mataas na uri ng artifact. Para sa kanila, ang isang mataas na uri ng artifact ay isang napakahalagang kayamanan, isang bagay na tanging ang mga may malaking kapangyarihan at impluwensya ang maaaring magkaroon. Tulad ng para sa isang mataas na uri ng artifact, ito ay isang maalamat na bagay, isang kayamanan na makikita lamang ng pagkakataon. Hinding-hindi nila maiisip na si Xingju ay talagang nagtataglay ng isang maalamat na high-grade artifact. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagkaroon ng bagong antas ng paggalang kay Xingju. Huli na ang lahat para sa pagsisisi ngayon. Mamatay. Nakatingin sa mukha ni Elder Jean na puno ng gulat, ngumiti si Xingju. Sa isang pag-iisip, ang Starlight Force na nakahover sa kalangitan ay naging isang higanteng dragon na nakondensed mula sa Starlight. Sa isang nakakatakot na puwersa, bumaril ito kay Elder Jean. Huwag mong isipin na matatalo mo ako ng ganito lang. Hindi ako tulad ni Sect Master Tracheles. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng isang high-grade working at isang mid-grade working. Gayunpaman, sa pagtingin sa higanteng starlight na dragon na bumaril sa kanya, bakas sa mukha ni Elder Jean ang galit. Kaagad pagkatapos, iniwagayway niya ang mahabang litigo sa kanyang kamay. Sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag, kabuuang siyam na mahahaba na ahas ang bumaril. Ang kakaibang bagay ay ang lahat ng siyam na ahas ay may iba't ibang hugis at sukat. Higit pa rito, ang lakas ng kanilang mga enerhiya ay naiiba rin. Bang bang bang! Bumangga ang mga purple snake sa higanteng starlight dragon na nabuo ng starlight energy ni Xingju. Habang kumakalat ang mga alon ng enerhiya, umalangaw ang sunod-sunod na umuusbong na tunog. Kahit si Xingju ay naramdaman na ang pagkontrol sa kapangyarihan ng liwanag ng bituin ay nagiging mas mahirap. Bagamat ang kapangyarihan ng Silver Light Star Ring ay mas mataas kaysa sa 9 purplish gold snake whip, ang lakas ng iba't ibang treasured na armas ay mag-iiba ng malaki kapag ginamit ng iba't ibang eksperto. Ito ay ang parehong prinsipyo ng martial skills.
Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Xingju na ang enerhiya ng liwanag ng bituin ay nakapagpanatili lamang ng isang pagkapatas laban sa 9 purplish gold snake whip, ngunit hindi nito nagawang manig. Haa! Haa! Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang umalangaw ang dalawang nakakatalon na tili mula sa maulap na mga alon ng enerhiya. Kasunod nito, tatlong mahahabang ahas ang bumaril mula sa mga ripple ng enerhiya. Sa sandaling ito, ibinuka ng tatlong lilang ahas ang kanilang dagwang mga bibig at sumugod kay Xingju, Li Xiaohan, at Su Liner. Sa sandaling ito, itinoon ni Xingju ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkontrol sa enerhiya ng liwanag ng bituin. Hindi niya inaasahan na pipiliin ni Elder Jin na baba ng kanyang lakas at maglulunsad ng ganoong biglaang pag-atake. Ang biglaang pangyayaring ito ay bumulaga kay Xingju, dahil huli na para kay Xingju na baguhin ang kanyang Starlight Energy. Sunray Shield. Gayunpaman, sa sandaling ito ng napipintong panganib, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa tabi ni Xingju. Ang matandang iyon ay iwinagayway ang kanyang manggas, at isang iskarlata na hadlang ng liwanag ang bomb-alot sa kanilang tatlo. Higit pa rito, naramdaman ni Xingju ang isang hindi masisirang kapangyarihan mula sa maliwanag na hadlang ng liwanag. Nang iwasto ni Xingju ang kanyang tingin sa matandang katabi niya, nagulat siya. Ang dahilan niyan ay dahil ang taong tumulong sa kanila ay talagang ang isang matandang lalaki mula sa Sunset Cloud Valley. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 242, Kayamanan ng pagsabog sa sarili. Boom! Boom! Ang tatlong mga lilang ahas ay hindi sumabog sa pakikipag-ugnay sa nagtatanggol na kalasag tulad ng nauna. Sa halip, ang kanilang mahahabang katawan ay nagdala ng isang nakakatakot na dami ng enerhiya habang marahas nilang hinahampas ang nagtatanggol na kalasag na pinalamutian ng isang matandang matanda. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ng tatlong ahas, ang harang na nabuo ng maraming kulay na liwanag ay patuloy na nanginginig at tila nasa bingit ng pagbagsak. Maging ang mukha ng isang matandang lalaki ay nagpakita ng mabigat na ekspresyon. Bagamat ang isang matandang lalaki ay nagtataglay ng lakas ng isang mataas na antas na War King, hindi pa rin niya nakayanan ang mga pag-atake ng isang mid-grade artifact. Ito ay totoo lalo na para sa isang mid-grade artifact na kinokontrol ng isang mataas na antas na War King. Ito ay mas mahirap para sa kanya. Mukhang itong 9 purplish gold snake whip ay isa ring top-grade mid-grade artifact. Sa mismong sandaling ito, naramdaman ni Xingju na ang tatlong napakalaking purple na ahas sa kanyang harapan ay nagtataglay ng kapangyarihan na higit pa kaysa sa ahas na umatake sa kanya kanina. Maliwanag, ito ang tunay na kapangyarihan ng 9 purplish gold snake whip. Hindi nakapagtataka na kaya nitong makipaglaban sa kanyang Starlight Energy. Kahit na natuklasan na niya ang kapangyarihan ng 9 purplish gold snake whip, hinati na ni Elder Jin ang 3 sa 9 na gintong ahas sa 3. Dahil dito, hindi na niya nagawang labanan ang Starlight Energy ni Xingju. Break. Sa pag-iisip na ito, biglang ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata. Kasabay nito, nagbuhos siya ng malaking halaga ng Soul Force sa Silver Starlight Ring, naghahanda na sirain ang 9 purplish gold snake whip sa isang strike. Tuwaer. Sa sandaling ito, ang higanteng Starlight Dragon na nabuo ng enerhiya ng Starlight ay kumikislap na may maningning na pilak na ningning. Bigla nitong ibinuka ang bibig at diretsyong isinubo ang 6 na gintong ahas sa tiyan nito. Pagkatapos noon, naging isang streak ng Silver Light at bumaril kay Elder Jin. Ang 100 metrong haba ng higanteng Starlight na Dragon ay gumalaw sa dagat ng mga bulaklak sa sobrang bilis. Ang mga demonyong Latios sa ibaba ay agad na itinaas ng malakas na pagkawalang galaw. Kasabay nito, isang malalim na bunganga ang lumitaw sa lupa sa ibaba. Masyado ka pang walang karanasan para patayin ang matandang ito. Tinitigan ni Elder Jin ang higanteng Starlight Dragon na mabilis na lumalapit sa kanya na may nakakatakot na aura. Isang masama at masamang tingin ang lumitaw sa mukha ni Elder Jin. 9 Snake Heavenly Explosion. Kaagad pagkatapos, biglang kinuyam ng kanyang kanang kamay ang 9 purplish gold snake whip sa kanyang kamay. Ang 9 na purplish gold snake whip ay agad na nawala, at kasabay nito, ang 9 na purplish gold snake ay sumabog. Boom! Matapos ang isang nakakabinging pagsabog, ang Starlight Dragon ay ganap na nabasag ng malakas na pagsira sa sarili ng 6 na purple gold na ahas sa loob ng katawan nito. Ang iba pang 3 ahas ay sumabog sa paligid ni Xingju at sa iba pa, at ang multicolored light shield ng isang matandang lalaki ay dumanas ng hindi maihahambing na nakakatakot na epekto. Nang makita niya ito, ang isang matandang lalaki ay biglang pumikit at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa Sunray Shield upang labanan ang nakakatakot na epektong ito. Uchi. Gayunpaman, ang lakas ng pagpapasabog sa sarili ng 3 purple gold snake ay masyadong malaki. Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng isang matandang lalaki na agad na lumuwa ng isang subo ng dugo. Malinaw na siya ay malubhang nasugatan. Mabuti na lang at nakayanan pa ng isang matandang lalaki ang pagsabog ng 3 purple gold na ahas sa kanyang malupit na lakas. Gayunpaman, malinaw na ang lakas ng isang matandang lalaki ay lubhang nabawasan. Bukod dito, pagkatapos makatiis sa pinakamalakas na epekto, ang Sunray Shield ay nawala din. Starlight Sky. Nang makita niya ito, si Li Xiaohan ay nagmamadaling gumamit ng isang defensive martial skill sa sandaling mawala ang Sunray Shield upang mapaglabanan ang sumusunod na epekto. Kahit na natiis niya ang pinaka-nakakatakot na pagsabog, hindi dapat maliitin ang resulta.
Ang kapangyarihan ng self-detonation ng cosmic artifact ay hindi dapat maliitin. Ang malakas na purple gold energy ripples ay naging isang nakakatakot na bagyo na daan-daang talampakan ng lapad at mabilis na kumalat. Sa isang iglap, natakpan nito ang dagat ng mga bulaklak na may lapad na 10,000 metro. Ang ilan sa mga taong malapit ay direktang natangay sa nakakatakot na mga alon ng enerhiya. Karamihan sa kanila, na nagtataglay ng mga kakayahan ni Wuzun at ng martial god, ay namatay kaagad, at ang kanilang mga kaluluwang tao ay nawala. Ang Elder Jin na iyon ay talagang handang magpasabog ng kanyang cosmic artifact. Nakatingin sa purple gold energy ripples na patuloy na winalis ang Starlight Shield, gulat na sabi ni Xingju. Mayroong maraming mga paraan upang pinuhin ang isang cosmic artifact. Ang ilang mga cosmic artifact ay nilinis mula sa mga bihirang banal na bagay at pagkatapos ay gumamit ng espesyal na enerhiya upang magpakawalan ng mga nakakatakot na pag-atake. Ito ang kaso ng Silver Light Star Ring ni Xingju at ang Blades of Azura. Gayunpaman, ang ilang mga cosmic artifact ay ginawa mula sa mga ordinaryong materyales. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan, ang mga makapangyarihang demonic beast ay tinatakan sa loob ng cosmic artifact. Bagamat ang mga demonic beast na ito ay nawala ang kanilang espiritualidad, maaari pa rin nilang ilabas ang nakakatakot na kapangyarihan. Higit pa rito, ang mga cosmic artifact na ito ay maaaring magpasabog sa sarili. Bagamat ang pag-activate ng self-detonation ng cosmic artifact ay maubos ang lakas ng user at ganap na madudurog ang cosmic artifact, isa talaga itong paraan ng pag-save ng buhay kapag kaharap ang isang kalaban na mahirap talunin. At ang ipinakita ni Elder Jin kanina ay ang mismong paraan ng pagpapasabog sa sarili ng cosmic artifacts. Great Elder, okay ka lang ba? Matapos mawala ang enerhiya, si Ziyang Hong ay nagmamadaling dumating sa tabi ni Xingju at ng iba pa. Tinulungan niyang gumangon ang malubhang na sugatan na matandang may isang mata na may nerbiyos na ekspresyon. Iyang Valley Master Ziyang Hong, ibigay ang pil na ito sa Great Elder ng iyong clan. Nang makita iyon, si Xingju ay nagmamadaling kumuha ng high-quality healing pill at iniabot ito kay Ziyang Hong. Bagamat hindi nila alam kung bakit gustong tulungan sila ng isang matandang lalaking ito, anuman ang kanyang intensyon, kung hindi dahil sa tulong niya kanina, malamang na namatay o nasugatan si Xingju at ang iba pa. Nang makita ni Ziyang Hong ang tableta sa kamay ni Xingju, una siyang nagulat. Pagkatapos, dali-dali niya itong tinanggap at itinapat sa bibig ng isang matandang lalaki. Ang dahilan niyan ay dahil naramdaman niya mula sa pil na nasa kamay ni Xingju na ito ay isang napakahalagang healing pill. Obo, obo, obo. What a Sunset Cloud Valley. Baka gusto mo ring maging kaaway ng Gold and Silver Villa ko. Sa sandaling ito, ang sobrang haggard na boses ni Elder Jin ay biglang tumunog mula sa malayo. Nang lumingon ng mga tao, laking gulat nila nang matuklasan nila na siya ay nasa sobrang awa. Hindi lang mapatla ang kanyang kutis, maging ang kanyang mga damit ay sira-sira na. Ang kahanga-hangang aura ng isang mataas na antas na working mula noon ay ganap na nawala. Tumilitaw na ang pagpapasabog sa sarili ng cosmic artifact ay nagdulot sa kanya ng kaunting pinsala. Humph. Matandang Jin, tama na ang magarbong salita mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam na ang Gold at Silver Villa mo ay matagal nang nakipagsabuatan sa Flying Tiger Hall. Gusto mong sabay na alisin ang Sunset Cloud Valley ko at ang Azura Palace at pag-isahin itong Eastern Region. Sa sobrang walang puso at kawalang katarungan ng iyong Gold at Silver Villa, bakit dapat maging magalang sa iyo ang aking Sunset Cloud Valley? Nang makita ito, itinuro ni Ziyang Hong si Elder Jin at sumigaw. Ang kanyang malakas at malinaw na boses ay umalangaw sa buong Flower Valley. Narinig siya ng lahat ng naroroon. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Xingju kung bakit gustong tulungan siya ng isang matandang lalaking ito. Alam na pala niya ang tungkol sa bawal na relasyon ng Gold at Silver Villa at ng Flying Tiger Hall. Kapag nahaharap sa ganoong banta, ang tanging paraan para mabuhay ang kanilang Sunset Cloud Valley ay ang makisa sa Azura Hall. Ano? Ang Gold at Silver Villa ay talagang nakikipag-ugnayan sa Flying Tiger Hall. Bakit gustong tulungan ng Gold at Silver Villa ang Flying Tiger Hall na pag-isahin ang Eastern Region? Baka gusto ng Gold at Silver Villa na sapilitang sakupin ng Eastern Region. Matapos marinig ang mga salita ni Ziyang Hong, nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa mga tao. Wala sa kanila ang makapag-isip kung bakit gustong sapilitang sakupin ng mga kapangyarihan ng panloob na rehiyon ng mga kapangyarihan ng panlabas na rehiyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga kapangyarihan ng panloob na rehiyon ay simpleng minamaliit ang mga kapangyarihan ng panlabas na rehiyon. Ziyang Hong, huwag kang magsalita ng walang kaparakan. Ang aming Flying Tiger Hall ay hindi kailanman nakipagsabuatan sa Gold at Silver Villa. Sa sandaling ito, ang Young Hall Master ng Flying Tiger Hall, si Ziman Guang, ay nagsalita ng malakas. Basura ka, sasabihin ba ng tatay mo ang ganitong bagay sa isang basurang tulad mo na walang filter? Nang makita iyon, biglang sumigaw si Ziyang Hong. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Ziyang Hong, si Ziman Guang ay labis na nagalit na saglit na hindi siya nakaimik. Swoosh. Bang. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumundag ang katawan ni Xingju. Kaagad pagkatapos, siya ay naging isang unos at dumating sa harap ni Elder Jin. Kasabay nito, inilabas niya ang isang kamao at walang awa na ibinato ito sa dibdib ni Elder Jin. Uchi.
Hindi napigilan ni Xingju ang kanyang suntok. Ang malakas na puwersa ay bumagsak sa dibdib ni Elder Jin, na naging sanhi ng pagluwan niya ng isang malaking subo ng dugo. Kasabay nito, ang lahat ng mga ugat sa loob ng kanyang katawan ay pumutok. Maging ang kanyang aura dagat ay pumutok. Higit pa rito, ang pinagmumulan ng kaluluwa sa loob ng kanyang katawan ay nakatanggap din ng malubhang pinsala. Gayunpaman, si Elder Jin ay, pagkatapos ng lahat, isang mataas na antas na War King. Nag-evolve na naman ang kanyang katawan. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, hindi pa rin siya nagawang patayin ng suntok ni Xingju. Yung mga nangangahas na pumatay sa Gold and Silver Mountain Villa ko, mamatay. Sa sandaling ito, isang boses na puno ng nakakatakot na presyon ang biglang umalangaw mula sa malayong abot tanaw. Kahit na ang pinanggalingan ng boses ay medyo malayo pa sa Flower Valley, ang nakakatakot na boses ay parang kulog pa rin habang ito ay sumabog sa pandinig ng lahat, na naging dahilan upang manginig ang lahat ng naruroon. Crap, may War Emperor. Nang tumunog ang boses na iyon, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Xingju. Sa pag-asa sa kanyang makapangyarihang espiritual na lakas, malinaw na naramdaman ni Xingju na ito ay isang War Emperor. Higit pa rito, ang War Emperor na iyon ay kasalukuyang nagmamadaling tumakbo ng napakabilis. Kuya Xingju, ano ang dapat nating gawin? Sa sandaling ito, mabilis na tumakbo si Su Linier, Li Xiaohan, pati na rin ang Ziang Hong ng Sunset Cloud Valley at ang iba pa. Bagamat ang kanilang espiritual na lakas ay hindi kasing talas ng kay Xingju, nahulaan na nila na maaaring ito ay isang War Emperor mula sa naunang sigaw. Ayos lang, mamaya papasok kayong lahat sa storage bracelet ko. Natural may paraan ako para makatakas. Nang makita ito, nagsalita si Xingju sa medyo kalmadong paraan. Okay. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang lahat, kabilang ang Ziang Hong ng Sunset Cloud Valley at ang malubhang na sugatan na matandang may isang mata, ay sabay-sabay na sumagot. Iyon ay dahil, sa sandaling ito, maaari lamang nilang ilagay ang lahat ng kanilang pag-asa kay Xingju. Buzz. Nang makitang sumang-ayon ang lahat, iminagayway ni Xingju ang kanyang manggas. Kaagad, sina Li Xiaohan, Su Linier, Ziang Hong at ang matandang may isang mata ay naging ilang sinag ng liwanag at pumasok sa storage bracelet ni Xingju. Nang makitang si Xingju at ang iba pa ay tila nagbabalak na tumakas, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Elder Jin. Alam niyang ang kaninang sigaw ay boses ng unang elder ng Gold at Silver Villa nila. Ang dahilan kung bakit ginamit ng unang elder ang napakalakas na kapangyarihan para ihatid ang kanyang boses sa lugar na ito ay malamang dahil naramdaman na niya na si Xingju at ang iba pa ay nasa panganib. Kaya, gusto niyang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan para takutin si Xingju at ang iba pa. Hanggat dumating siya, kahit na makatakas si Xingju at ang iba pa, hindi sila makakatakas mula sa kanyang pagtugis. Iyon ay dahil ang bilis ng isang War Emperor ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang War King. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling naisip ni Elder Jin na siya ay naligtas, kinuyam ni Xingju ang kanyang kanang kamay. Kasunod ng pagtaas ng marahas na unos, lumitaw ang Rising Dragon Soul Slaying Blade na kumikislap na may maliwanag na liwanag. Nang maramdaman ni Elder Jin ang kapangyarihang nakapaloob sa Rising Dragon Soul Slaying Blade, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang mga alon ng takot ay lumabas sa kanyang puso. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 243, Pagpaplano. Sa tingin mo ba maliligtas ka ng War Emperor? Malinaw kung sasabihin sa iyo na mali ka. Matapos ay condensed ang Rising Dragon Soul Severing Blade, tiningnan ni Xingju ang natatakot at hindi mapakali na Elder Jin habang nagsasalita ito ng may mapanuksong ngiti. Gayunpaman, tiyak na ang mapanuksong ngiti na ito ang naging dahilan ng pagbagsak ni Elder Jin sa ilalim ng lambak. Alam niyang malapit nang magwakas ang kanyang buhay sa mismong sandaling ito. Swish! Biglang ibinaba ni Xingju ang kanyang kanang braso, at isang nakasisilaw na crescent light ang kumislap. Pagkatapos ng isang iglap, ang kanang braso ni Elder Jin ay pinutol na ni Xingju. Nang sumayaw sa hangin ang naputol na braso, ang kakaibang apoy ay nagsimula ring mabilis na mag-alab mula sa lugar kung saan naputol ang braso. Sa maikling sandali, nilamon na nito ang buong katawan. Ang mga malungkot na iyak na naghahangad ng kamatayan ay patuloy na ibinubuga mula sa loob ng apoy, na naging sanhi ng panginginig ng isa sa takot. Bumalik. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ng Execution General ang putol na braso ni Elder Jin, pilit na hinawakan ang storage bracelet sa pulso ni Elder Jin at itinago ito sa sarili niyang storage bracelet. Ang gusto ni Xingju ay natural na ang Demonic Lotus Sacred Fruit sa storage bracelet ni Elder Jin. Sa susunod na pagkikita natin, kukunin ko na ang buhay mo. Matapos mabilis na patayin si Elder Jin, ibinaon ni Xingju ang malamig na tingin kay Zimenguang. Ang kanyang figure ay lumundag pasulong, sama-sama sa nakapalibot na espasyo. Kasabay nito, ang aura ni Xingju ay tuluyang naglaho, walang iniwang bakas. Ang natitira na lang ay ang takot at tulala na karamihan. Unti-unting pamatak ang oras, ngunit ang mga tao ay nalubog pa rin sa gulat. Dapat ay isang piging na nanonood ng bulaklak, ngunit nangyari ang isang hindi inaasahang labanan. Bukod dito, ang tindi ng labanan ay naging mahirap para sa kanila na magising. Puweng. Ngunit sa sandaling ito, ang langit ay biglang binalot ng isang malakas na aura. Ito ay napakalakas na ang lahat ay hindi maiwasang manginig at makaramdam ng inis.
Matapos maramdaman ang pagbabagong ito, lahat ay hindi naiwasang tumingin sa langit. Pagkatapos, nakita nila ang figure ng isang matandang lalaki na dahan-daang bumababa mula sa langit ng Flower Valley. Nakasuot ng medyo gutay-gutay na damit ang matanda. Matangkad siya, ngunit sobrang payat. Nababalot ng kulubot ang manipis niyang mukha, at sa unang tingin, para siyang tuyong bangkay. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang kanyang katawan ay naglabas ng isang nagyayelong aura na dahilan upang hindi maramdaman ng mga tao ang anumang mga palatandaan ng buhay. Sa sandaling lumitaw ang matandang ito, naramdaman ng lahat na naruroon ang kanilang mga katawan na nanlamig at nawalan ng kakayahang kumilos. Nakatingin lang sila sa paglapag ng matanda sa lupa at dahan-daang naglakad patungo sa lugar kung saan namatay si Elder Jin. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala nang natitira pang bangkay ni Elder Jin. Ang natira na lang ay isang kapirasong lupa na nasunog ng apoy. Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito? Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang matanda. Umalangaw ang malamig na boses na iyon, dahilan para manginig ang lahat. Ito ay isang takot na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Pang 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 pang. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita ang matanda, bigla na lamang iniwas ng matanda ang kanyang mabangis na tingin sa mga tao. Kasabay nito, isang figure ang biglang sumabog. Pagkatapos nito, maraming mga numero ang nagsimulang sumabog ng sunod-sunod. Ang biglaang pagbabagong ito ay naging dahilan upang ang lahat ay nalilito kung ano ang gagawin, na nagdulot sa kanila ng labis na panik. Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito? Matapos titilin ang buhay ng ilang daang tao sa isang kisap mata, muling nagtanong ang matanda sa napakalamig na boses na iyon. Ang Azure Palace. Ang Palace Master ng Azure Palace, si Xingju. Si Xingju ang pumatay sa tatlong matatanda ng Gold at Silver Villa. Nang makita ito, mabilis na sinabi ng batang Hall Master ng Soaring Tiger Hall, Zimenguang. Sa sandaling ito, nararamdaman niya kung gaano kalakas ang matandang ito. Bukod dito, nagkaroon na siya ng sama ng loob kay Xingju. Sa makatuwid, hindi na niya kailangang itago ang katotohanan para kay Xingju. Ito ay isang magandang pagkakataon upang magdagdag ng insulto sa pinsala. Azure Palace. Napakahusay. Matapos marinig ang mga salita ni Zimenguang, isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa malamig na mukha ng matanda. Nang lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha, ito ay lubhang nakakatakot. Buzz. Sa sandaling ito, bahagyang umindayog ang figure ng matanda at nawala. Kasabay nito, ang napakalaking pressure na tinitiis ng lahat ay nawala din sa isang iglap. Maging ang aura ng matanda ay tuluyan ng nawala. Ang lakas talaga ng matandang ito ay hindi dapat maliitin. Sa tingin ko, napakahirap para sa Xingju na iyon na makabalik ng ligtas sa Azure Palace. Sa pagtingin sa matandang nawala na, ang elder ng Soaring Tiger Hall ay nakahinga ng maluwag. Bilang isang elder ng Soaring Tiger Hall, matagal na niyang alam ang tungkol sa alyansa ng Gold at Silver Villa sa Soaring Tiger Hall. Lalo na nang makita niya ang lakas ng matanda, lalo siyang natuwa na ang Gold at Silver Villa ay handang makipag-alyansa sa Soaring Tiger Hall. Sa sandaling ito, sa dimensional na espasyo, ang mga pakpak ni Xingju ay kumakawalag sa sobrang bilis, at ang kanyang mga paa ay gumagalaw sa sobrang bilis. Ang bugzo ng rumaragas ang hangin ay umiikot sa dulo ng kanyang mga paa. Ginamit niya ang Imperial Wind Skill sa sukdulan. Natural, ang diretsyo ni Xingju ay ang Azure Palace. Alam ni Xingju na ang eksperto mula sa Gold at Silver Villa ay isang War Emperor. Kapag nalaman niyang si Xingju ang Palace Master ng Azure Palace, tiyak na hindi niya hahayaan ang Azure Palace. Kahit na hindi niya direktang atakehin ang Azure Palace, malaki ang posibilidad na makipagtulungan siya sa Soaring Tiger Hall at sasalakayin ang Azure Palace, tulad ng sinabi ni Ziang Hong. Sa makatuwid, kinailangan ni Xingju na mabilis na ipadala ang balitang ito pabalik sa Azure Palace, para magawa nila ang mga kinakailangang paghahanda. Buzz. Ngunit sa sandaling ito, biglang nabasag ang isang communication talisman sa dibdib ni Xingju. Nang matuklasan niya ang hindi inaasahang pangyayaring ito, dali-dali siyang huminto. Ito ay dahil ang communication talisman na ito ay regalo ni Xingju kay Li Xiaohan. Sa sandaling ito, nabasag ni Li Xiaohan ang communication talisman, kaya tiyak na may nangyari. Buzz. Pagkatapos niyang huminto sa paggalaw, iwinagayway ni Xingju ang kanyang manggas at pinakawala ng lahat mula sa kanyang storage bracelet. Little Han, anong problema? Nang lumitaw si Li Xiaohan at ang iba pa, nag-aalalang tanong ni Xingju. Kuya Xingju, si Sister Ziang Hong ay may gustong sabihin sa iyo. Ibinaling ni Li Xiaohan ang kanyang tingin sa Ziang Hong ng Sunset Cloud Valley. Palace Master Xingju, dahil naibuhos na natin ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa Golden Silver Villa at sa Soaring Tiger Hall, naniniwala ako na ang Golden Silver Villa ay tiyak na hindi papabayaan ng bagay na ito. Natatakot ako na ang Golden Silver Villa darating at magdudulot ng kaguluhan sa ating Sunset Cloud Valley. Kaya, kailangan kong magmadaling bumalik sa Sunset Cloud Valley ngayon din at ipaalam sa aking ama ang tungkol sa bagay na ito para makapaghanda tayo. Naglakad si Ziang Hong kay Xingju at magalang na sinabi. Kung ganoon, mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Matapos marinig ang sinabi ni Ziang Hong, nagawa ni Xingju na makiramay sa kanyang kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip. Kaya naman, magalang siyang nagsalita. Palace Master Xingju, may isa pang bagay na dapat kong linawin sa iyo.
Sa sandaling ito, muling nagsalita si Ziyang Hong. Haha, magsalita ka. Bilang tugon, sinabi ni Xingju na may bahagyang ngiti. Alam niyang hindi basta-basta aalis si Ziyang Hong. Sa totoo lang, ang lakas ng Soaring Tiger Hall ay halos kapareho ng ating Sunset Cloud Valley. Gayunpaman, ang ating Sunset Cloud Valley ay hindi natatakot sa Soaring Tiger Hall. Gayunpaman, ang Gold at Silver Villa ay isang panloob na kapangyarihan ng rehiyon. Ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin. Bagamat hindi sila madaling magpadala ng isang malaking grupo ng mga tao upang salakayin ang ating silangang rehiyon, hindi natin kakayanin ang alinman sa mga eksperto na kanilang ipinadala. Palabas. Kaya, sa panahong tulad nito, bilang dalawang dakilang kapangyarihan ng silangang rehiyon, dapat tayong magkaisa. Sa pamamagitan lamang nito maiiwasan natin ang pagkawasak. Kung ang Gold at Silver Villa at ang Soaring Tiger Hall ay aatake sa Azure Palace, ang ating Sunset Cloud Valley ay natural na hindi uupo at manunood. Gayunpaman, kung ang Gold at Silver Villa at ang Soaring Tiger Hall ay aatake sa ating Sunset Cloud Valley, sana ay matulungan tayo ni Palace Master Xingju. Dahan-daang sabi ni Ziyang Hong pagkatapos tumahimik sandali. Iyang Valley Master Ziyang Hong, naisip mo na ba na magiging maayos kung ang Gold at Silver Villa ay nagpadala lamang ng ilang mga eksperto? Gayunpaman, kung ang Gold at Silver Villa ay tunay na nagpadala ng malaking bilang ng mga eksperto upang salakayin ang iyong Sunset Cloud Valley o ang ating Azure Palace, hindi ba't huli na sa oras na dumating ang ating mga reinforcement? Matapos marinig ang mga salita ni Ziyang Hong, sinabi ni Xingju na may bahagyang ngiti. Kung ganoon, Palace Master Xingju, ano ang dapat nating gawin? Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Ziyang Hong ay tumahimik. Iyon ay dahil ito talaga ang sinabi ni Xingju. Kung talagang ipapadala ng Gold at Silver Villa ang kanilang mga tunay na eksperto, kahit na ang kanilang Sunset Cloud Valley ay nasa paborableng posisyon, hindi pa rin nila sila mapipigilan. Bagaman ito ay isang posibilidad lamang, kung ito ay magiging isang katotohanan, ito ay tunay na huli na. Sa totoo lang, kahit na ang Gold at Silver Villa at ang Soaring Tiger Hall ay nagbabalak laban sa ating Azure Palace at sa Sunset Cloud Valley, malinaw na hindi pa rin sila lubos na handa. Kung hindi, matagal na nila tayong sinalakay. Kaya, pakiramdam ko ay hindi nila tayo aatake ng ganoon kaga. Gayunpaman, maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito upang magkapit-bisig at paksay ng Soaring Tiger Hall. Sa oras na iyon, nang walang tulong ng Soaring Tiger Hall, naniniwala ako na ang Gold at Silver Villa ay hindi kikilos ng walang Tauros nang hindi nag-iisip. Kung tutusin, kung talagang may kakayahan silang magpakilos ng malaking bilang ng mga dalubhasa, hindi sana sila nakipagtali sa Soaring Tiger Hall at hiniram ang kanilang lakas upang pagisahin ang Eastern Region. Nang makitang naguguluhan si Ziyang Hong, dahan-daang nagpaliwanag si Xingju. Pagkaraang tumahimik saglit, nagmamadaling nagtanong si Ziyang Hong. Kung ganoon, kailan sasalakayin ni Hall Master Xingju ang Soaring Tiger Hall? Pagkalipas ng 3 buwan, titipunin natin ang ating mga tropa sa Desolate Ridge sa labas ng Soaring Tiger Hall. Sa oras na iyon, sabay nating lilipulin ang Soaring Tiger Hall. Nang marinig ang tanong ni Ziyang Hong, sumagot si Xingju. Ma'am, gawin natin ang sinabi ni Hall Master Xingju. Magkikita tayo sa Desolate Ridge sa loob ng 3 buwan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tumingin si Ziyang Hong sa isang matandang lalaki. Pagkatapos ng maikling palitan, magalang niyang sinabi kay Xingju. Paul. Nang makita ito, kinulong ni Xingju ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Pagkatapos magpasya kung paano haharapin ang Soaring Tiger Hall, pumasok si Ziyang Hong at ang isang matandang lalaki sa espasyo at nawala. Kuya Xingju, sasalakayin ba talaga natin ang Soaring Tiger Hall sa loob ng 3 buwan? Pagkaalis ni Ziyang Hong ng Sunset Cloud Valley at ang isang matandang lalaki, nagtanong si Li Xiaohan sa medyo nagdududa na paraan. Bagamat ang sinabi ni Xingju ay isang magagawang pamamaraan, sa katunayan ito ay medyo nagmamadali. Kung ang Gold at Silver Villa ay nagpadala na ng mga eksperto upang bantayan ang Soaring Tiger Hall, malamang na sila ay magdurusa ng malaking kabiguan kung sila ay mabaygo sa pag-atake sa Soaring Tiger Hall. Little Han, nakikita kung paano pumayag si Ziyang Hong sa aking kahilingan ng diretso, sasalakayin ba talaga niya ang Soaring Tiger Hall? Sa kanyang katayuan sa Sunset Cloud Valley, makakagawa ba siya ng ganoong desisyon? Bahagyang napangiti si Xingju nang marinig niya ang tanong ni Li Xiaohan. Bakas pa sa kanyang ngiti ang pagiging tuso. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 244, Maanumalyang Little Bai. Kung gayon, Kuya Xingju, ano ang ibig mong sabihin? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, medyo nalito si Li Xiaohan. Hindi alintana kung ito ay ang Sunset Cloud Valley o ang Soaring Tiger Hall, pareho silang mabigat na kaaway ng Azure Palace. Kahit naalisin natin ang Soaring Tiger Hall, ang Sunset Cloud Valley ay malamang na maging pangalawang Soaring Tiger Hall. Kung tutusin, ako ang pumatay sa 3 matatanda ng Golden Silver Mountain Villa ngayon. Sa huli, wala itong kinalaman sa Sunset Cloud Valley. Kaya, para maalis ang mga problema sa hinaharap, makalipas ang 1 buwan, aalisin muna natin ang Sunset Cloud Valley, at pagkatapos ay ang Soaring Tiger Hall. Nang makitang nalilito si Li Xiaohan, dahan-daang sinabi ni Xingju. Isa pa, bakas ng kumpiyansa ang mga mata niya.
Nakakamangha talaga si Kuya Shinju. Kaya, naplano mo na ang lahat. Matapos marinig ang mga salita ni Shinju, biglang namulat sina Li Xiaohan at Su Linier. Kehe, hindi ako, si Shinju, ay walang puso o hindi makatarungan. Gayunpaman, walang katwiran at kabaitan kapag nakikitungo sa mga kaaway. Matapos ipaliwanag ang kanyang iniisip kina Li Xiaohan at Su Linier, itinoon ni Shinju ang kanyang tingin sa direksyon kung saan umalis si Ziyang Hong at ang isang matandang lalaki. Bagamat tinulungan nga ni Ziyang Hong at ng isang matandang-matanda si Shinju kanina, mayroon silang sariling mga plano. Kung hindi nila alam na ang Golden Silver Mountain Villa at ang Soaring Tiger Hall ay bumuo ng isang alyansa, kung hindi nila nakita na si Shinju ay nagtataglay ng lakas upang makipaglaban sa Golden Silver Mountain Villa, ang kahihinatnan ng bagay na ito ay malamang na napakahirap. Magkaiba. Kahit na ang Azura Palace at ang Sunset Cloud Valley ay bumuo ng isang alyansa at alisin ang Soaring Tiger Hall, magkakaroon lamang sila ng isang mas kaunting kalaban. Kung tungkol sa dalawang dating kaalyado na ito, sila ang magiging pinakadakilang mga kaaway nila. Higit pa rito, kung ang Gold Silver Mountain Villa ay bubuo ng isang alyansa sa Sunset Cloud Valley, ito ay talagang isang kalamidad. Kaya, kinailangan ni Shinju na alisin ang Sunset Cloud Valley, ang nakatagong panganib na ito, habang nasa duyan pa ito. Meow meow meow. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xiaobai, na orihinal na mahusay na pag-uugali, ay biglang sumigaw ng baliw. Ibang-iba ang itsura nito kumpara kanina na parang nabaliw. Linier, anong problema ni Xiaobai? Nang makita ito, nabigla si Shinju dahil hindi pa niya nakitang ganito si Whitey. Kaagad, tinanong niya si Su Linier. Ang tanging taong maaaring makipag-usap kay Xiaobai ay si Su Linier. Kuya Shinju, gustong kainin ni Xiaobai ang demonic lotus fruit. Magiliw na tugon ni Su Linier nang magtanong si Shinju. Kehe, iniisip ko kung ano ang nangyayari. Kaya ito ay dahil dito. Heto kainin mo. Kehe, gustong-gusto itong kainin ni Xiaobai. Hindi mangyayari iyon, Kuya Execution. Actually, ganito na si Xiaobai sa storage bracelet mo. Inilabas din namin ni Sister Xiaohan ang demonic lotus fruit para pakainin, pero tumanggi si Xiaobai na kainin ito sa storage bracelet. At nagpumilit na kainin ito sa labas. Nang makita ito, walang magawa si Su Linier. May ganyan talaga. Matapos marinig ang mga salita ni Su Linier, si Shinju ay nag-alinlangan din. Bagamat siya ay labis na nalilito, mahuhulaan ni Shinju na may kulang sa kanyang storage bracelet, na naging dahilan upang hindi mapino ni Little White ang demonic lotus fruit. Kaya naman, kinailangan niyang kainin ito sa labas. Ito rin ang tanging dahilan na naiisip ni Shinju. Kung tutusin, wala siyang masyadong alam tungkol sa mga espiritong hayop. Xiaobai, maaari ba tayong kumain pagkatapos nating bumalik sa Azura Palace? Yumuko si Shinju at nakangiting sinabi kay Xiaobai. Bagamat pansamantala silang ligtas, hindi nila alam kung hinabol sila ng War Emperor mula sa Golden Silver Mountain Villa. Bagamat itinago ni Shinju ang kanyang chi sa daan, naging imposible para sa kanya na mahanap ang mga ito, naabutan pa rin sila ng War Emperor. Gayunpaman, kung nanatili sila ng masyadong mahaba, malaki ang posibilidad na mahuli silang muli. Sa oras na iyon, ang mga bagay ay hindi magiging maganda. Meow meow meow. Gayunpaman, pagkatapos na lumabas ang mga salita ni Shinju sa kanyang bibig, muling sumigaw si Xiaobai ng baliw. Bukod dito, ang mga sigaw nito ay napuno ng pagkainip. Halatang pinipigilan nito ang mga salita ni Shinju. Xiaobai, huwag kang bastos. Nang makita ang saloobin ni Xiaobai kay Shinju, ang ekspresyon ni Su Linier ay napalitan ng galit. Malakas niyang sinaway si Xiaobai. Linier, huwag mong sisihin si Xiaobai. Si Xiaobai ay talagang nawalan ng kalmado para sa demonic lotus fruit. Ibig sabihin, ang demonic lotus fruit ay talagang kaakit-akit sa kanya. Nang makita ito, ngumiti si Shinju at pinigilan si Su Lin sa pagsaway kay Xiaobai. Matapos ang napakaraming oras na magkasama, si Shinju ay nagkaroon ng magandang pag-unawa kay Xiaobai. Ang katalinuhan ni Xiaobai ay napakataas, hindi mas mababa kaysa sa normal na tao. Higit pa rito, mula nang makilala ni Shinju si Xiaobai, hindi pa niya nakitang ganito si Xiaobai. Ang lahat ng ito ay nagpakita na mayroong isang espesyal na kapangyarihan sa loob ng demonic lotus fruit na umakit kay Xiaobai. Iyon ang dahilan kung bakit naiinip si Xiaobai na kainin ang demonic lotus fruit. Kuya Shinju, ano ang dapat nating gawin? Nang makita ito, sina Li Xiaohan at Su Linier ay parehong tumingin kay Shinju. Nakakolekta nga sila ng malaking halaga ng demonic lotus fruits mula sa demonic lotus sea. Kung lalamunan silang lahat ni Xiaobai, tiyak na magtatagal ito. Gayunpaman, kung ang War Emperor mula sa Gold at Silver Mountain Villa ay sumugod sa panahong ito, talagang magkakaroon sila ng malaking problema. Meow meow meow. Sa sandaling ito, biglang hininaan ni Xiaobai ang lakas ng kanyang mga alulong. Bukod dito, itinoon niya ang kanyang cute na mga mata kay Shinju. Bukod dito, ang kanyang mga mata ay puno ng nagsusumamong ekspresyon. Case dahil iyon ang kaso, maaari ko lamang hayaang kainin ni Xiaobai ang demonic lotus fruit. Nakatingin sa nagsusumamong tingin ni Xiaobai, walang magawa si Shinju. Pero Kuya Shinju, matapos marinig ang mga salita ni Shinju, nag-alala si Su Lin. Alam niyang nag-aalala si Shinju kay Xiaobai.
Sa katunayan, bilang may-ari ni Xiaobai, mas nag-aalala siya kay Xiaobai kaysa sa iba. Gayunpaman, kung sila ay maantala dahil sa bagay na ito, na humahantong sa anumang panganib, tiyak na masama ang pakiramdam ni Su Linier. Ayos lang, Linier. Hanggat papalitan natin ang ating ruta, kahit sundan tayo ng War Emperor na iyon, hindi niya tayo mahahanap. Kung diretso siyang pumunta sa Azura Palace para salakayin tayo, kasama si Yinhuang. At yung iba sa paligid, manghihingi lang siya ng gulo. Naniniwala akong hindi siya ganoon katanga. Nang makita ito, ngumiti si Xingju at sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, dahan-daang ibinaba ni Su Linier ang kanyang ulo at hindi na nagsalita. Matalino si Su Lin, natural niyang masasabi na ang mga salita ni Xingju ay sinadya upang aliwin siya. Pagkatapos ng lahat, ang ekspertong iyon ay isang War Emperor. Kung talagang pumunta siya sa Azura Palace para salakayin sila ng bukas, ayos pa rin. Gayunpaman, kung gusto lang niyang isabotahe ang Azura Palace sa pamamagitan ng ilang underhanded na paraan, ito ay isang sakuna, lalo na kapag ang Azura Palace ay nahuli. Meow. Sa sandaling ito, tumalon si Xiaobai sa dibdib ni Xingju at ginamit ang malambot nitong maliit na dila upang dilaan ang baba ni Xingju. Ang pagkilos ni Xiaobai ay nagpatahimik kay Xingju at sa dalawa pa. Tila hindi talaga nawalan ng pag-asa si Xiaobai, sadyang napakalakas ng tukso ng demonic lotus fruit. Sige, Xiaobai, tutuperin ko kaagad ang iyong hiling. Gayunpaman, bago iyon, mangyaring pasensyahan muna. Sa pagharap sa pag-uugali ni Xiaobai, hindi mapigilan ni Xingju na mapangiti. Para sa cute na batang ito, talagang nagustuhan ito ni Xingju mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos noon, muling inilagay ni Xingju sina Li Xiaohan, Su Linier at Xiaobai sa kanyang storage bracelet. Pagkatapos noon, iniba niya ang kanyang direksyon at lumipad palayo sa napakabilis na bilis. Ang destinasyon ni Xingju ay isang masungit na bulubundukin. Ang kalupaan ng bulubunduking ito ay masungit at walang nakatira. Gayunpaman, mayroong maraming malalakas na mahiwagang hayop na nakatago sa bulubunduking ito. Bukod dito, malabo na naramdaman ni Xingju ang pagkakaroon ng king rank magical beasts. Gayunpaman, ang kanilang mga aura ay masyadong malabo. Dapat silang nasa liblib na paglilinang. Ang mga mahiwagang hayop na may ranggo ng hari ay maaari nang mag-transform sa isang kalahating tao na anyo. Karaniwan, ang mga mahiwagang hayop sa antas na ito ay magtatago sa malalalim na kabundukan at maglilinang sa kapayapaan upang makakuha ng higit na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang mga mahiwagang hayop ay hindi lumaban para sa kapangyarihan tulad ng ginawa ng mga tao. Ang kanilang hinabol ay purong kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit pinili niya ang bulubunduking ito. Bagamat mayroon siyang soul devouring order upang itago ang kanyang aura, hanggat hindi siya umuusad, siya ay nasa malaking panganib na matuklasan pa rin. Kung marating niya ang bulubunduking ito, mas ligtas ito. Tapos ang gulo ng aura dito. Kung gusto niyang mahanap si Xingju dito, napakahirap. Pagkarating sa bulubunduking ito, naghanap si Xingju ng isang nakatagong kuweba. Dahil sa pagkakaroon ni Xingju ng soul devouring order upang ganap na itago ang kanyang aura, ang kanyang paghahanap ay hindi nagdulot ng anumang kaguluhan sa mga mahiwagang hayop. Matapos maghanap ng ilang sandali, sa wakas ay nakahanap si Xingju ng isang kuweba sa kailaliman ng hanay ng bundok na hindi tinitirhan ng anumang mahiwagang hayop. Buzz. Matapos makapasok sa bulubundukin, iwinagayway ni Xingju ang kanyang manggas. Lumitaw ang mga figure ni Li Xiaohan, Su Linier at Xiaobai. Meow meow meow. Nang lumitaw si Xiaobai, muli itong tuwang-tuwang sumigaw. Mukhang medyo kaakit-akit ang demonic lotus fruit dito. Eto, hahayaan kitang kumain hanggat gusto mo. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Xingju at iwinagayway ang kanyang manggas. Kasunod ng isang flash ng liwanag, isang maliit na bundok ng demonic lotus fruits ang lumitaw sa kuweba. Kahit na hindi nakuha ni Xingju ang lahat ng demonic lotus fruits sa demonic lotus sea, nakuha pa rin niya ang isang disenteng ani. Ito ay makikita mula sa maliit na bundok ng demonic lotus fruits. Buzz. Buzz. Pagkatapos ni Xingju, inilabas din nina Su Linier at Li Xiaohan ang demonic lotus fruits na nakuha nila mula sa demonic lotus sea. Kasunod ng dalawang pagkislap ng liwanag, isa pang dalawang maliliit na bundok ng demonic lotus fruits ang lumitaw. Bagamat sila ay bahagyang mas maliit kumpara sa bundok ni Xingju, ang halaga ay lubos na kahanga-hanga. Meow. Nang lumitaw ang tatlong nagniningning at pilak na demonic lotus fruits, si Xiaobai ay tumalon sa bundok at nagsimulang lumubog sa kanyang sarili. Haha, ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Xiaobai na nabaliw sa pagkain. Mukhang may ilang pagkakaiba sa pagitan ng spiritual beasts at magical beasts. Sa pagtingin kay Xiaobai, na malapit nang lumubog sa demonic lotus mountains, napabuntong hininga si Xingju. Patungo sa magical beasts, nagkaroon ng kaunting pag-unawa si Xingju. Ang mababang antas ng magical beasts ay mga brutal na nilalang na walang anumang katalinuhan. Gayunpaman, maaari nilang pataasin ang kanilang antas sa pamamagitan ng paglilinang. Habang tumataas ang kanilang antas, tataas din ang kanilang katalinuhan. Sa huli, hindi sila magiging mas mahina kaysa sa mga tao. Ang Thunder Leopard King at Xiaolong ay malinaw na mga halimbawa. Gayunpaman, pagdating sa spiritual beasts, si Xiaobai lang ang nakita ni Xingju.
Kahit na si Xiaolong ay nagpaliwanag ng maraming tungkol sa spiritual beasts at sa Heavenly Spirit Clan kay Xingju, alam lang ni Xingju na ang spiritual beasts ay masunurin at matino. Ang lahat ng ito ay nagmula sa impresyon ni Xiaobei dito. Gayunpaman, ang nangyari ngayon ay nagdulot ng ibang opinyon kay Xingju. Tila ang spiritual beasts ay hindi kasing simple ng iniisip ni Xingju. Kunin si Xiaobei, na noon pa man ay masunurin, halimbawa. Para sa demonic lotus fruits, talagang mawawala ng kalmado si Xiaobei. Hindi niya pinakinggan ang kanyang Panginoon, ang mga salita ni Sulinir. Mula dito, makikita na ang mga espiritual na hayop ay may pambihirang pananabik para sa mga kayamanan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 245, Umukaw ng Riot. Ang tatlong demonic lotus fruits na nakatambak sa isang bundok ay higit sa 10 metro ang taas, at ang bilang ng demonic lotus fruits dito ay higit sa 10 milyon. Gayunpaman, sa napakaraming demonic lotus fruits, sa ilalim ng nakakabaliw na paglamon ni Whitey, ang dalawang maliliit na bundok ay ganap na nabura sa loob lamang ng 2 oras. Ang higit na ikinagulat ni Xingju at ng iba pa ay pagkatapos na kainin ni Whitey ang napakaraming demonic lotus fruits, ang tiyan nito ay hindi man lang bamukol. Parang hindi pa nakapasok sa tiyan ang mga demonic lotus fruit na iyon. Buzz. Sa sandaling ito, nilalamon pa rin ni Whitey ang demonic lotus fruits. Mula sa ekspresyon nito, masasabi kung gaano ito kasaya, at ang katawan nito ay patuloy na kumikislap na may kumikislap na liwanag. Sa sandaling ito, maging sina Xingju at Li Xiaohan ay malinaw na nararamdaman ang patuloy na pagtaas ng lakas ni Whitey. Sa ganoong sitwasyon, alam na ni Xingju kung saan napunta ang demonic lotus fruits na kinain ni Whitey. Sila ay nakalvert sa enerhiya at pinagsama sa katawan ni Whitey. Kuya Xingju, ang lakas ni Whitey ay malapit nang makapasok sa mataas na antas ng working realm. Sa sandaling ito, ang pinakamasayang tao ay walang iba kundi ang master ni Xiaobei, si Sulin, Sa sandaling ito, si Sulinir ay nakatitig kay Xiaobei nang hindi kumukurap. Kung ikukumpara kina Xingju at Li Xiaohan, malinaw niyang nararamdaman kung anong antas ang naabot ng lakas ni Lil White. Oh, ang galing. Matapos marinig ang mga salita ni Sulinir, hindi napigilan ni Xingju na ipakita ang nasasabik na hitsura sa kanyang mukha. Ngayong nalalapit na ang digmaan, bagamat ang pag-iisa sa buong silangang rehiyon ay mangangailangan ng pagpapakilos ng lahat ng puwersa ng Azura Palace, ang bilang ng War Kings ang pangunahing salik na nagpasya sa resulta ng digmaan, at ang mas mataas na antas na War Kings, mas mabuti. Kung maaabot ni Whitey ang antas ng isang mataas na antas ng War King, maganda yon. Sa sandaling ito, kinakabahan sina Xingju, Li Xiaohan, at Sulinir kay Whitey, pinapanood itong nilalamon ng demonic lotus fruits. Inaasahan nilang lahat si Whitey na makapasok sa antas na iyon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, kakaunti na lang ang demonic lotus fruits na natitira sa lupa. Nang ang huling demonic lotus fruit ay kinain ni Whitey, lahat ng iba pang demonic lotus fruits sa lupa ay nilamon ni Whitey. Paano ito, Linir? Nakalusot ba si Little White? Nang makita ito, nagtatakang tanong ni Xingju. Hindi naramdaman ni Xingju ang antas ng kapangyarihan ni Little White. Naramdaman lang niya ang kapangyarihan ni Little White matapos itong mag-transform sa isang puting tigre. Ang Little White ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong pusa sa anyo nitong puting. Hindi. Napapout si Sulinir sa kanyang mga labi at tumugon sa pagkabigo matapos marinig ang tanong ni Xingju. Linir, huwag kang mag-alala. Hanggat nilalamon ito ni Xiaobei, sigurado akong makakalusot si Xiaobei. Sa pagtingin sa dismayadong ekspresyon ni Sulinir, bahagyang ngumiti si Xingju. Sa isang twist ng kanyang palso, isang demonic lotus saint fruit na kumikislap na may silver light ang lumitaw sa kanyang palso. Ang demonic lotus sacred fruit ay kinuha mula sa storage bracelet ni Elder Jin ni Xingju. Kahit na ang storage bracelet ni Elder Jin ay mayroon ding spiritual imprint, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa ilalim ng Soul Devouring Order ni Xingju. Kuya Xingju, nakuha mo talaga. Nang makita ni Sulinir at Li Xiaohan ang demonic lotus sacred fruit sa kamay ni Xingju, sabay silang nagpakita ng masayang ngiti. Meow. Hindi lamang sina Sulinir at Li Xiaohan, nang kunin ni Xingju ang demonic lotus sacred fruit, nagliwanag ang mga mata ni Little White at ito ay sumigaw ng walang pasensya. Mula dito, makikita na ang demonic lotus sacred fruit ay mas kaakit-akit sa Little White kaysa sa demonic lotus fruit. Eto, kunin mo. Nang makita kung gaano naiinip si Little White, ngumiti si Xingju. Pagkatapos, pinitik niya ang kanyang palso at ibinato ang demonic lotus sacred fruit kay Little White. Nang makita ito, tumalon si Whitey at agad na lumaki ang kanyang maliit na bibig. Sa sandaling iyon, kahit na ang mga matutulis na pangil ay lumitaw sa kanyang bibig habang nilalamon niya ang demonic lotus fruit sa isang lagok. Ang kapangyarihan ng demonic lotus sacred fruit ay hindi dapat main. Mukhang walang problema ang Little White na makapasok sa mataas na antas ng working realm. Napangiti si Li Xiaohan matapos lamunin ni Little White ang demonic lotus sacred fruit. Sa sandaling ito, tumanggo rin sina Xingju at Sulinir bilang pagsang-ayon. Ang demonic lotus sacred fruit ay isang maalamat na artifact ng santo. Bagamat ang demonic lotus sacred fruit ay maaaring magawa pagkatapos ng mutation, ang posibilidad ay napakababa.
Sinabi na ang Demonic Lotus Sacred Fruit ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang daang taon upang makagawa ng isang Demonic Lotus Sacred Fruit, kaya naman ang Demonic Lotus Sacred Fruit ay naging isang maalamat na pag-iral. Gayunpaman, ang pakiramdam na ibinigay ng Demonic Lotus Sacred Fruit kay Xingju at sa iba ay hindi dapat maliitin. Ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ay talagang makapangyarihan. Kahit nakainin ito ni Xingju at ng iba pa, madaragdagan pa rin ang kanilang lakas. Gayunpaman, maaari lamang itong ubusin pagkatapos na pino ng isang alchemist. Kung hindi, ang ligaw at marahas na enerhiya na nasa loob ay magdudulot ng isang backlash. Sa oras na iyon, ang mga natamo ay hindi makakabawi sa mga pagkalugi. Sa makatuwid, maliban kung ang isa ay napakalakas, walang sino man ang maglalakas loob na direktang ubusin ang ganitong uri ng likas na kayamanan. Hayaan ng mga tao, kahit na ang mga mahiwagang hayop ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Gayunpaman, ang Little White ay isang pagbubukod. Mula sa katotohanan na maaari itong kumain ng napakaraming Demonic Lotus Sacred Fruits nang walang anumang problema, makikita ng isa kung gaano ito ki-special. Buzz. Hindi nagtagal pagkatapos ubusin ni Little White ang Demonic Lotus Sacred Fruit, biglang kumislap ang katawan nito na may sobrang nakakasilaw na liwanag. Tila may sariling buhay ang liwanag habang mabilis itong umikot sa Little White. Sa huli, nakabuo pa ito ng bola ng liwanag. Nang mabuo ang nakasisilaw na bola ng liwanag, isang kakaiba at malakas na aura ang kumalat. Isang kakaiba at malakas na aura ang kumalat at mabilis na kumalat patungo sa bulubundukin. Kalokohan. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekspresyon ni Xingju. Hindi maliit na bagay ang kaguluhang dulot ng Little White kanina. Sa sobrang lakas ng aura, hindi maiwasang maakit nito ang atensyon ng mga makapangyarihang mahiwagang hayop sa bulubundukin. Gayunpaman, ang higit na ikinababahala ni Xingju ay hindi ang mga mahiwagang hayop na darating, kundi ang iba pang mga hindi inaasahang pangyayari na magaganap dahil sa isang mahusay na labanan. Sa oras na iyon, malaki ang posibilidad na maakit nito ang War Emperor mula sa Gold and Silver Mountain Villa. Pagkatapos ng lahat, ang soul strength ng isang War Emperor ay napakalakas na. Bukod dito, kung talagang gusto niyang habulin si Xingju, tiyak na palalawakan niya ang kanyang soul strength sa limitasyon. Sa oras na iyon, hanggat may maramdaman siyang makapangyarihang aura ng tao, tiyak na hahabulin niya ito. Roar. Boom. Gaya ng inaasahan, ito ay tulad ng inaasahan ni Xingju. Matapos may palaganap ni Little White ang kapangyarihan nito, ilang malalakas na dagandong ang biglang umalangaw sa bulubundukin. Mabilis din kumalat ang malalakas na aura. Nang tumunog ang mga dagandong na ito, mas nabigla si Xingju dahil naramdaman ni Xingju na lahat sila ay working rank magical beasts. Mayroong 12-dosenang king rank magical beasts. Hindi naisip ni Xingju na may 12-dosenang working rank magical beast na nakatago sa ganoong bulubundukin. Ito ay sobrang hindi kapani-panipaniwala. Sa sandaling ito, ang bulubundukin na orihinal na itinuturing na kalmado ay biglang nagkaroon ng mga kawan ng mga ibon na lumilipad at mga punong nanginginig. Ang bawat isang king rank magical beast sa bulubunduking ito ay ang hari ng isang lugar. Sa napakaraming working rank magical beasts na sabay-sabay na umaalis, natural na hindi mababawasan ang epektong naidulot nila sa bulubunduking ito. Anong nangyari? Bakit ang aura na ibinubuga ni Little White ay nakaakit ng napakaraming working rank magical beasts? Sa sandaling ito, mas nabigla si Xingju nang matuklasan na ang 12-dosenang working rank magical beasts ay sumusugod sa kanila sa napakabilis na bilis. Logically speaking, kahit na talagang naalarma ni Little White ang working rank magical beasts sa bulubunduking ito, maliwanag na isa o dalawa sa kanila ang paminsan-minsan ay lalapit para mag-imbestiga. Gayunpaman, ang ipatawagang lahat ng magical beasts sa hanay ng bundok na ito ay talagang kakaiba. Rainier, okay lang ba si Little White? Bagamat kritikal ang sitwasyon, labis pa rin ang pag-aalala ni Xingju sa kaligtasan ni Little White. Hindi niya maiwasang tanungin si Sulinir. Kuya Xingju, ayos lang si Little White. Parang pumasok sa kakaibang estado, pero mukhang gusto ni Little White ang ganitong estado. Mabilis na sumagot si Sulinir nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Rainier, Little Han, manatili kayong dalawa dito at protektahan si Little White. Lalabas ako at titingnan. Matapos marinig ang mga salita ni Sulinir, huminahon din si Xingju at agad na naghanda para lumabas ng kuweba. Pagkatapos ng lahat, kahit na bakit dumating ang mga magical beast na iyon, kailangan silang pigilan ni Xingju sa sandaling ito. Kuya Xingju, sasama ako sa iyo. Mabilis na sabi ni Li Xiaohan. Hindi. Si Little Han, Linir at Little White ay konektado ng tadhana. Kung may mangyari kay Little White, malalagay din sa panganib ang buhay ni Lin. Kaya dapat manatili ka rito. Nang makitang gustong sumunod ni Li Xiaohan, ipinaliwanag ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, natauhan si Li Xiaohan at nag-aalalang sinabi. Kung gayon, Kuya Xingju, dapat kang mag-ingat. Kung tutuusin, napakalakas ng soul strength ni Li Xiaohan, kaya ramdam niya ang kasalukuyang sitwasyon. Napakaraming magical beast, at lahat sila ay king rank magical beasts. Hindi maganda. Huwag kang mag-alala, hindi lang kayang protektahan ng iyong Kuya Xingju ang kanyang sarili, kundi maging kayong dalawa. Nang makita ito, ngumiti si Xingju at lumabas ng kuweba.
Swoosh, 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 swoosh. Nang dumating si Xingju sa pasukan ng kuweba, laking gulat niya nang makitang mayroon ng ilang working rank magical beast sa labas ng kuweba. Sa ngayon, may ilang working rank magical beast sa labas ng kuweba. Tumilipad sila sa paligid ng pasukan, at sa likod nila, may ilang dosenang working rank magical beasts na sumugod. Sa sandaling ito, tinitingnan ng mga magical beasts sa kanyang harapan, natuklasan ni Xingju na mayroong kabuuang 88 working rank magical beasts na natipon sa harap ng kuweba. Karamihan sa mga magical beast na ito ay nasa kalahating tao na anyo. Gayunpaman, mayroong ilang mga magical beast na nagpapanatili pa rin ng kanilang primitive na anyo. Ang malalaking magical beast na ilang metro ang taas at ilang daang metro ang haba ay lubhang nakakatakot. Bukod dito, ang mga magical beast na ito ay tila magkakilala, at sila ay nakikipag-chat sa isa't isa. Ito ay hindi karaniwan. Karaniwan, ang mga magical beast na naninirahan sa bulubundukin sa mahabang panahon ay hindi magkatugma sa isa't isa upang makipaglaban para sa teritoryo. Gayunpaman, ang mga magical beast dito ay tila nagkakasundo. Gayunpaman, ang pinaka-naguguluhan kay Xingju ay dahil ang mga magical beast na ito ay naakit dito ni Little White, bakit sila huminto sa labas ng kuweba at hindi ng ahas na pumasok. Sa halip, pinag-usapan nila ito.